Dahil sa mga pangyayaring iyon, ay lalantad ang katotohanan. Dito nga at malalaman na nga ni RJ ang katotohanan. Dito nga ay mabilis nagkakalat ito. Dito nga makonclude ni Justine ang katotohanan. Kung kaya ganun na lamang ka-affected itong si Zoe every time nga na pag-uusapan. Dito nga ay nagalit ang husto itong si Zoe at mainit na mainit ang dugo niya dito kay Justine. Sinabihan ni Zoe itong si Justine na kung bakit tela ang kausap niya ang kanyang ama. Gumagawa ba talaga siya ng paraan o meron ba talaga siyang investigador o tumutulong ba siya na mahanap ng itong si Lynette? Dahil tela nagkukunwari lamang siya na meron subalit wala talaga itong ginagawa. Hulaan ni Zoe dahil talaga namang walang plano si Justine na tumulong. Wala sa kanyang bokabularyo na magpakahiro dahil hindi naman siya kakampi kundi siya din siyang kalaban kagaya nga rin ni Moira. Ang sinungaling naman itong si Justine at sinabing hindi niya alam ang kanyang mga sinasabi. Talaga lang ba? Sabi nitong si Zoe. Dahil parehas lang naman umano daw sila ng kanyang ama. Kunwari may ginagawa pero wala naman talaga. Kaya naman nainis din maging itong si Eric dahil nabastos daw siya. Masyado umanong bastos itong si Zoe. At sumagot itong si Zoe na mas bastos umano sa kanya ang kanyang anak. Pato si Zoe at gumaan-gana ang kanyang pakiramdam. Subalit hindi niya matatago at makakaila na talagang sobrang init ng ulo niya dito kay Justine maging sa magama pati si Eric. At dito ngayon nakwenta niya dito kay Dax. Dito na may magpapabida nga itong si Dax kay Zoe. Ramdam din daw niya at naaamoy niya na merong kakaiba sa dalawa at mainit din ang loob niya dito. Lagi na lamang kumukontra kay Zoe. Palibhasa, pareha sila ng intensyon. Magkalaban nga sila. Kaya naman nangako itong si Dax na sa oras umano na makalabas na siya doon sa ospital ay wag daw mag-alala itong si Zoe dahil siya umano ang magiging bodyguard at hindi umano makakalapit si Justine at itong si Eric sa kanya. Ito na nga mararamdaman ni Zoe na nagbabadyang isang kalaban itong dalawang mag-ama sa loob ng Apex at hindi basta-basta magtitiwala sa mga ito dahil ramdam niyang hindi ito kakampi. Ito'y kalaban nilang mag-ina ni Moira. Sa kabilang banda, itong si Moira ay gigil na rin na makalabas ng kulungan at inaasikaso na nga ng kanyang abogado. Sinabi niya rito na gagawin ang lahat ng paraan. Subalit mukhang magkikita silang dalawa at magkaka-reunion nga. Etong tunay na magpamilya na magkasing uri at magsingkulay walang iba kundi itong si Don Carlos na titiyak natin na siya na nga ang susunod dito kay Moira. Ng banda, mapapaaway naman itong si Zoe. Hindi kasi niya mapigilan ang kanyang sarili sapagkat mangingibabaw ang lukso ng dugo. Kahit tayo niyang aminin ang katotohanan, mahal pa rin niya itong si Don Carlos sa kabila ng mga kamalian na nagawa nito ay hindi pa rin ito hinangad na mamatay o may mangyaring hindi maganda sa kanila. Hangad pa rin ito ang mapabuti. Matiis ni Zoe ang mga chika-chika sa loob ng Apex. Lalo't ginawa na nga ang lahat-lahat ng mga ito ng panlalait at sinisira pati ang pagkatao ng kanyang pamilya. At naapektuhan siya sapagkat siya ay anak ni Carlos at anak ni Moira. Kaya naman ayaw niya na makarinig na hindi maganda. Sinabunutan nga niya itong si Joanne. Kaya naman nagtaka itong si Joanne kung bakit ganito ang ginawa nitong si Zoe. Bakit ganun siya ka-affected? Anak pa siya ni Carlos? Nagtakang tanong nitong si Joanne. Taga nga ang lahat sa mga kinikilos nga nitong si Zoe. Nagtaka din sila Nurse Evan kung bakit ganoon ka-affected itong si Zoe. At kalaunan malalaman nga nila sa oras nga na magising na nga itong si Doc RJ dahil alam na ang katotohanan